plastic lang po yung ating cage, baka masunog. So yun, what's up mga karabit? So kamusta ulit kayo? At by the way, pasensya na nga pala kayo dahil bihira tayong makapag-upload, bihira akong makapag-vlog dahil sobrang busy sa trabaho. Pero ngayon ay eto, hahabol tayo ng isang vlog at samahan nyo ako, tayo ay maglilinis ng ating rabitan gamit ang ating ito, yung butane at yung ating pang-apoy. So nabili ko to sa Shopee. So ngayon kaya ito ang gagamitin natin dahil nga yung kulungan natin na lilinisin ay puro balahibo at marami na ring parasite na naninirahan sa paligid, yung maliliit na parasite na hindi na nakikita ng mata, kaya susunugin natin sila. So ito pansunog po to at ito ay nabili natin sa Shopee. Ito naman butane ay mabibili mo lang sa palengke, sa Alphamart meron po nito. Kaya itong vlog natin ngayon ay tutorial na rin sa mga baguhan at gustong maglinis ng kanilang rabbit na kadalasan yung mga alaga nila ay nagkakaroon ng sakit na mangge o yung mange. Maganda tong panlinis dahil talagang papatayin niya ang mga bakterya na naninirahan sa mga cage. So ngayon ay samahan nyo ko at ito ay pambawi ko lang at pang-upload na rin sa ating YouTube channel, sa Facebook at sa TikTok. So let's go. So ngayon ito mga karabit at ipapakita natin sa inyo yung mga madudumi. Actually nalinis na yan, sinabon, nilagyan ng Sunrox para syempre mawala rin talaga yung mga dumi at mga germs, mamatay. Pero syempre hindi pa rin sapat dahil yung ilalim lang naman yung nalilinis natin at yung ibabaw at yung singit-singit ay hindi talaga natin nalilinis. Tulad nga po nito, ayan, may mga sapot-sapot na. So hindi natin naaasikaso at syempre balahibo nila yan dahil nagmumolting yung iba, talaga nagpapalit ng balahibo at napakaraming balahibo. So ayan, papakita natin sa inyo ang ating mga lilinisin. Yan, napakarami rin nila kaya nagbabawas din ako. Yung iba dyan binibenta na natin. So ito yung mga lilinisin natin. Ayan, kita nyo naman napakadumi. Yan, hindi kasi natin talaga ito malinis gawa ng nasa ilalim yung kamay ko, hindi kasya para ma-brush. Ayan, so napakadumi. At ang gagawin natin diyan ay susunugin natin yung kanilang cage. Hindi naman sunog na sunog, yung katamtaman lang para yung germs ay mawala. Tapos eto, papakita natin. Ito yung mga lilinisin natin. Ayan yung gilid-gilid. Halimbawa, eto. Ayan. Tapos, eto nga yung isa natin na balbon. Lagi yan ano ng balahibo. Eto. Ayan, no? Oh, diba? Napakarami. So, tatanggalin natin yan. Tapon natin dito. At yan ang lilinisin natin ngayon. Tara at simulan na natin na ang ating panlinis ay eto nga. Iikot mo lang to tapos pindutin mo para lang siyang barel. Ayan, kakalabitin mo pag gagana na yan. Pakita natin sa inyo ha. Let's go! So yun mga karabit at eto at sisimulan na natin kung paano ba ito gamitin at ano yung mga lilinisin natin ng mga singit-singit ng ating cage. So ngayon ikot lang natin to. Ayan, pag sumingaw na click mo lang to, ayan. Makikita mo na siya yung umaapoy at sunog-sunugin mo lang yung mga part na maraming balahibo. Tulad nga nito. Ayan, actually pwede mo namang walisin pero mas maganda po dahil yung mga parasite ay talagang mamamatay. Ayan.
Teka lang, huminga nga. Tapos tanggalin ko lang muna yung mga iba nating rabbit dahil para masunog din sila at natatakot din. Ito nga pala ang ating California na mix na yan ng TG. Tapos ang ating lion head. At ito ang ating lion head. Diyan muna sila sa taas. Hindi naman yan sila malikot at hindi naman nagtapatalon. So ngayon ito yung ating susunugin. Kasi nga madalas sila nagkakaroon ng mangge. So kailangan na mapatay natin ang germs. Yan. Etong gilid-gilid importante dahil hindi naman talaga to nalilinis. Kailangan lang talaga natin silang masunog. Para talaga mamatay ang mga germs. Laksan na natin, nawawala. Dampi-dampi lang po, wag natin tatagalan dahil plastic lang po yung ating cage, baka masunog. Yan, talagang mawawala ang mga balahibo dyan. At talagang pati germs patay. Pati germs ay papatay natin. Kakabit na natin ang ating plastic matting. Hindi naman na masyadong mainit. Babalik na muna natin para ang next natin ay ito. Para yung buhok-buhok mawala rin. Okay na.
Ganito lang mga karabit, yun nga lang ay makakaamoy talaga kayo ng mga parang amoy sunog na buhok. Pag kayo ay maglilinis, asahan nyo na yun na amoy sunog na buhok talaga. Pero ito naman, hindi naman siya araw-araw na dapat mong gawin. Kahit isang beses sa isang linggo, pwede na yon dahil ang mahalaga lang naman ay mapatay mo yung germs. At yung mga balahibo na nakadikit ay mawala. So yun mga karabit, actually ito ginawa, pinanlinis ko lang to para sa mga germs, sa mga parasite dahil pabalik-balik nga yung ano nila, yung mangge or yung parang galis na balakubak. So yun yung mga nagiging cause kasi dito madalas na may mga daga. So yung mga daga ay may mga dalang virus. So inapuyan natin para kahit papano ay mamatay yung mga virus na dala ng mga daga at syempre hindi na sila magkahawa-hawa sa kanilang mga mangge.